Mahal kong anak ng liwanag, mula sa mga ulap ng katahimikan, ako ay ipinadala upang ihatid sa iyo ang isang mensaheng hindi mo maaaring baliwalain. Hindi mo alam, ngunit may isang koneksyon, isang pag-ibig na mas mataas sa laman, mas malalim sa alaala, na patuloy na umiikot sa iyong kapalaran. Bago tayo lumalim, pakiusap ko sa iyo. Pakinggan mo ito hanggang dulo. May mga bahagi ng katotohanang kailangang unti-unting buksan. At ang buo mong pagkaunawa ay magaganap lamang kapag tinanggap mo ang lahat, hindi lang ang simula. Sa iyong mga tahimik na gabi, may mga tanong kang hindi mo masabi kahit sa sarili mo. Bakit ba may mga alaala ng isang tao na paulit-ulit bumabalik? Bakit sa kabila ng panahon at agwat, nararamdaman mong buhay pa rin siya sa iyong puso? Anak, ang sagot ay ito. Ang kanyang kaluluwa ay nakakabit pa rin sa iyo. Isang koneksyon na hindi kayang putulin ng oras, ng katahimikan, ni ng pagsubok. Ipinapaalala ng langit na ang taong ito ay hindi mo lang minahal. Siya ay isa sa mga nilalang na inilaan sa iyo bago ka pa man isinilang. Ang inyong mga landas ay minsang nagtagpo. At bagaman maaaring hindi iyon ang tamang oras, hindi iyon ang katapusan, ang langit ay hindi nakakalimot. Kapag ang isang koneksyon ay espiritual, ito ay palaging may paraan upang bumalik. Nararamdaman mo minsan na parang may anino na sumusunod sa iyong damdamin. Hindi mo alam kung bakit naiisip mo siya bigla. Isang kanta, isang amoy, isang tanong, at bigla siyang nabubuhay muli sa iyong alaala. Huwag mong itulak palayo ang damdaming iyon, sapagkat iyon ay ang universo na kumakatok, muling ipinaalala sa iyo na may bagay kang kailangang harapin at yakapin. Ang taong ito, sa kabila ng kanyang pananahimik, ay hindi naging malaya mula sa iyo. Paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ng langit tungkol sa iyo. Maaaring siya ay nasa ibang relasyon, may ibang pananagutan, o nagtatago sa likod ng kanyang sariling takot. Ngunit sa loob niya, may tinig na palaging bumubulong ng iyong pangalan. Ang totoo ay sinubukan kaniyang limutin. Sinubukan niyang burahin ka sa kanyang puso sa pamamagitan ng mga bagong karanasan, ng trabaho, ng ibang tao. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa bawat gabi ng pag-iisa, sa bawat pangarap na tila tunay, ikaw at ikaw lamang ang naroon. At sa bawat pagpikit niya ng mata, ikaw ang bumabalik. Ang pag-ibig na ito ay hindi ordinaryo. Isa itong misyon. Isa itong panata ng dalawang kaluluwa na isinugo upang turuan ang isa't isa ng pagtanggap, ng kapatawaran, at ng walang kondisyong pagmamahal. At ngayon, ang panahon ng pagbabalik ay dumarating. Hindi ito darating na parang lindol. Magsisimula ito sa mga senyales, mga munting bagay na magpapakaba sa puso mo. Maaaring ito'y isang mensahe mula sa kanya, isang panaginip kung saan kayo'y magkasama, o isang taong bigla na lamang magsasalita tungkol sa kanya. Kapag dumating iyon, huwag kang matakot, sapagkat hindi ito aksidente. Ito ay pagpapatuloy ng isang kwento na hindi kailanman natapos. Kwento na isinulat ng kalangitan mismo. Ang mga anghel ay abala sa pagsasaayos ng inyong mga landas. Ngunit, nais din nilang ipaalala na may kalayaan ka pa rin. Ang desisyon ay laging nasa iyo. Kung pipiliin mong buksan muli ang pintuan ng puso mo, ikaw ay hindi nag-iisa. Kung pipiliin mong magpatuloy na walang pasanin, iyon din ay karapat-dapat. Ngunit bago mo gawin ang pasya, nais kong isiwalat sa iyo ang totoo. Ang taong ito ay malapit nang hindi kayanin ang bigat ng kanyang damdamin. Siya ay mapipilitang harapin ang katotohanan, at kapag nangyari iyon, siya ay lalapit sa iyo. Hindi na para maglaro, kundi para magsabi ng totoo, buo at walang pagtatago. Dadalhin niya ang kanyang takot, ang kanyang panghihinayang, at ang kanyang pag-ibig sa iyong harapan. Maaaring sa unay magpanggap siyang mahinahon, ngunit hindi magtatagal. Aapaw ang lahat ng kanyang pinigilang damdamin. At kapag dumating ang sandaling iyon, handa ka bang pakinggan siya? Ang langit ay hindi nagmamadali, ngunit ito rin ay hindi naghihintay ng walang hanggan. Ang oras ay dumarating, at ang pagkakataon ay muling ibinubukas. Hindi lahat ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon sa isang espiritual na ugnayan. Ngunit, ikaw, anak,
ikaw ay pinagpala. Huwag mong hayaang ang nakaraan ay maging dahilan upang takasan ang kasalukuyan. Ang sakit, ang luha, ang katahimikan, lahat ng iyon ay nagturo sa iyo kung paano magmahal ng mas malalim. At ngayon, ang pag-ibig na iyon ay nais bumalik, hindi upang saktan ka muli, kundi upang ayusin kung ano ang nasira. Ngunit hindi pa ito ang wakas ng mensahe. Sa likod ng damdaming ito, may isa pang revelasyon na hindi mo inaasahan. Isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya naibahagi sa iyo noon. Isang lihim na magpapaliwanag kung bakit siya umalis, kung bakit siya nanahimik, at kung bakit ngayon lamang siya muling nagpaparamdam. At kapag ang revelasyong iyon ay dumating, ang lahat ay magkakakonekta. Ang mga tanong mo ay magkakaroon ng sagot. Ang mga alaala ay magkakakulay. Ngunit ang pinakamahalaga, ang puso mo ay magkakaroon ng kapanatagan. Hindi dahil sa wakas ay may kasagutan, kundi dahil ikaw ay handang harapin ang katotohanan. Nais kong manatili ka pa, sapagkat sa huli ng mensaheng ito ay may huling gabay na nais naming iparating sa iyo. Isang hudyat kung kailan mo dapat buksan muli ang puso mo, at kung ano ang iyong dapat asahan kapag ang taong ito ay tuluyan ng bumalik. Ang panahon ng pagsasakatuparan ay malapit na. Anak, ang iyong tadhana ay hindi isang lihim sa langit. Ito ay isinulat ng may pagmamahal, may layunin, at may pag-asa. Ang pag-ibig na ito ay hindi upang sirain ka, kundi upang buuin ka. At kung nararamdaman mong may kulang, iyon ay dahil ang parte ng iyong puso ay nakaabang pa rin, naghihintay ng huling piraso na babalik. Ngunit ang mensahe ay hindi dito nagtatapos. May bahagi pa na kailangang ipahayag, isang pahiwatig ng langit na maaaring baguhin ang takbo ng lahat. Kaya't kung nais mong malaman kung ano ang susunod na ipapahayag ng mga anghel tungkol sa lalaking ito na konektado sa iyong espiritu, narito ang pagpapatuloy ng mensahe, mas malalim at mas makapangyarihan. Isinusulat para sa iyo ng mga anghel ng liwanag, hindi upang gisingin ang pag-asa lamang, kundi upang ihanda ang iyong puso sa isang bagay na hindi mo inaakalang maaari pang mangyari. May mga pagkakataon sa buhay na akala mo'y tapos na ang kwento. Ngunit ang katotohanan ay may mga kabanata na sinadyang isara pansamantala upang kapag binuksan muli ay mas malinaw ang aral, mas matibay ang damdamin, at mas buo ang loob. At ngayon anak, isa kang patotoo na ang bawat pagdurusa ay bahagi ng isang mas malawak na plano ng liwanag. Ang taong ito na hindi mo inaasahang babalik pa ay pinipilit ng langit na muling harapin ang kanyang damdamin. Ngunit hindi ito basta-basta. Bago siya humakbang palapit sa iyo, kailangan muna niyang madaanan ang sariling pagbagsak. Dahil doon siya matututong maging totoo, hindi lamang sa iyo, kundi sa sarili niya. Marahil ay iniisip mong, bakit kailangang daanan ko lahat ng sakit na iyon kung babalik rin pala siya? At ang sagot ng langit ay malinaw. Dahil hindi sapat na bumalik siya, kailangan ay magbalik siyang handa. At ikaw naman, hindi lang basta naghihintay, ikaw ay pinanday upang tumanggap ng pag-ibig na mas dalisay, mas tapat, mas matatag. Sa mga mata ng mundo, maaaring hindi ka nila nauunawaan. Maraming nagsasabing lumimot ka na itigil mo na ang paniniwala sa koneksyong hindi nila nakikita. Ngunit tandaan mo ito, mahal na kaluluwa, ang mga bagay na espiritual ay hindi kailanman sukatan ng lohika ng tao. Ang puso mo ay alam ang hindi kayang ipaliwanag ng isip. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino kung bakit, sa kabila ng lahat nararamdaman mong may parte pa ring nabubuhay sa iyo para sa kanya. Sapagkat ang kaluluwang nakakakilala sa isa pang kaluluwa ay hindi basta-basta napuputol. Ito'y tulad ng alon na bumabalik sa pampang paulit-ulit kahit gaano pa katagal itong nawala. Ang mga anghel ay nagbigay ng tanda. Isang napipintong pagbubunyag mula sa taong ito. Hindi lamang ito pagbabalik, kundi isang pagharap sa iyo dala ang katotohanan. Mga bagay na hindi niya nasabi noon, mga damdaming itinago niya, at mga desisyong hindi mo kailanman naunawaan. Ngunit ngayon, isa-isa niyang ihahayag ang lahat. At kapag nangyari iyon, magkakaroon ka ng pagkakataong pakinggan
Hindi lamang ang kanyang bibig, kundi ang kanyang kaluluwa. Ngunit higit sa lahat, magkakaroon ka rin ng pagkakataong marinig ang sarili mong puso. Sapagkat hindi lahat ng pagbabalik ay dapat tanggapin, ngunit ang bawat isa ay may layunin. Kung pipiliin mong magpatawad, ang mga anghel ay pupuno ng lakas ang iyong puso. Kung pipiliin mong hindi na muling buksan ang pinto, gagabayan ka pa rin ng langit sa landas ng kapayapaan. Sa alinmang daan ka tumuloy, nais naming malaman mo, hindi mo kailanman nagawang mag-isa ito. Laging may liwanag na umaakay sa iyo. Ang pananahimik mo noon ay hindi kahinaan. Ang pagtitiis mo ay hindi kawalang halaga. Bawat luha, bawat dasal, bawat gabi ng pagtatanong ay naging dahilan kung bakit ikaw ay naging tulad mo ngayon. Matatag, marunong magmahal ng may paggalang sa sarili at handang harapin ang alinmang katotohanan. Ang mga sugat na akala mo'y walang saysay ay naging pintuan ng kalakasan. At ngayon, kapag ang pintuan ng posibilidad ay muling bumukas, dala mo na ang karunungan. Hindi ka na muli masisira ng dating sakit. Sapagkat alam mo na ngayon kung paano alagaan ang sarili mo, kahit pa sa gitna ng pinakamalalim na emosyon. Sa darating na sandali, kapag muli mong naramdaman ang pagkabog ng puso mo sa kanyang presensya, huwag kang matakot. Huwag mo ring hayaang pangunahan ka ng galit, maging bukas ang iyong espiritu sa pakikinig, ngunit laging may lakas para magdesisyon mula sa karunungan, hindi mula sa sugat. At kung sa mga susunod na araw ay maramdaman mong tila may kakaiba sa hangin, isang katahimikan na may laman, isang presensya na tila pamilyar, alam mong ang oras ay malapit na. Dahil ang universo ay hindi nagkakamali sa tiyempo. Ang lahat ay dumarating ayon sa takdang panahon ng langit. Habang papalapit ang sandaling iyon, hinihikayat kita na ipagpatuloy ang pagtahak sa daang patungo sa iyong kabuuan. Huwag kang manatiling nakatingin sa nakaraan, ngunit huwag mo ring ikahiya ang pinagdaanan mo. Lahat ng iyan ay ginamit ng langit upang ihanda ka sa bagong yugto na paparating. Kung ang mensaheng ito ay nakakausap ang puso mo ngayon, isang pakiusap ng liwanag. I-share mo ito sa mga kaluluwang maaaring naghihintay rin ng ganitong sagot. Ang maliliit na kilos tulad ng pag-like o pag-subscribe ay paraan upang mas marami pa ang madala ng liwanag na ito. At oo, maaari rin itong maging kasangkapan ng himala. Tandaan mo, walang luha ang nasasayang sa ilalim ng langit. Walang kirot ang hindi nagbubukas ng bagong kalakasan. At walang paghihintay na walang gantimpala kapag ito'y isinusuko sa mas mataas na plano. Ikaw ay hindi pa tapos. Ang kwento mo ay may pahinang hindi pa naibabalik. Kaya't habang ang langit ay patuloy sa paglalatag ng landas, ikaw ay pinapayuhang magtiwala kahit wala pa ang lahat ng sagot. Sapagkat ang tiwala, anak, ay ang daan kung saan ang mga himala ay kumikilos. At kung palalalimin mo pa ang iyong pakikinig, may isang bahagi ng revelasyon na hindi pa natin binubuksan. Isang mensahe mula sa kanyang panig na hindi mo kailanman narinig. Isang katotohanang maaaring baguhin ang kabuuan ng nararamdaman mo ngayon. Narito ang pagpapatuloy ng mensahe mula sa mismong hangganan ng kanyang puso. Isang bahagi ng katotohanan na matagal na niyang ikinubli, hindi dahil sa kawalan ng damdamin, kundi dahil sa takot na baka hindi mo na siya matanggap kapag nalaman mo ang buong kwento. Isa itong katotohanan na ngayon pa lamang ay hinihingi na ng kanyang kaluluwa ang kapatawaran. Sa mga panahong akala mo'y hindi ka na mahalaga sa kanya, siya pala ay nasa ilalim ng matinding paghihirap. Hindi dahil pinili kanyang iwan, kundi dahil may mga pangyayaring hindi niya kayang kontrolin. Isa siyang nilalang na naligaw, hindi ng damdamin, kundi ng sarili. At sa gitna ng pagkaligaw na iyon, ikaw lamang ang naiwan sa kanyang alaala bilang tahanan. Ang hindi mo alam, may mga pagkakataong nais ka na niyang hanapin. Ngunit bawat hakbang ay kinakatigan ng kanyang takot na baka huli na ang lahat. Ang iyong katahimikan, ang iyong lakas, lahat ng iyon ay naging salamin ng kanyang mga pagkukulang. Kaya't siya ay nanahimik, umaasang darating ang araw na ikaw mismo ang magsasabi, handa ka nang makinig. At narito na tayo ngayon sa pintuan ng pagkakataon
Ang tanong ng langit sa iyo ay hindi lamang kung handa kang magpatawad, kundi kung handa ka ring tanggapin na minsan ang mga sugat ay bahagi ng pagbuo. Hindi para balikan ang sakit, kundi para ayusin ang damdaming minsang naputol, ngunit hindi kailanman nawala. Ang kanyang mensahe ay isa lang, na mahal ka pa rin niya sa kabila ng lahat, na ang damdaming iyon ay hindi kailanman nawala. Kahit sinubukan niyang itago, lunurin at limutin. Sa likod ng bawat araw na lumipas na wala siya sa buhay mo, may panalangin siyang sanay dumating ang araw na mapapatawad mo siya. At kung ikaw ay magpapasya na pakinggan ang panig niya, pakinggan mo ito hindi bilang tao ng nakaraan, kundi bilang kaluluwang umaasam ng panibagong simula. Ang mga anghel ay nariyan upang gabayan ka, hindi para sabihing ano ang tama o mali, kundi para ipadama sa iyo kung anong hakbang ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Baka iniisip mo, paano kung muli akong masaktan? Anak, ang sagot ay ito. Ang puso mong nakaranas ng sugat ay hindi na parehong puso ngayon. Lumawak na ang iyong pangunawa. At kung sakaling piliin mong subukang muli, gagawin mo ito hindi sa kahinaan, kundi sa lakas ng pag-unawa sa sarili. Ngunit kung sa kaibuturan ng iyong pagkatao ay nararamdaman mong panahon na upang iwan ang lumang kwento at buksan ang bago, karapat-dapat ka pa rin sa pagmamahal. Hindi lamang mula sa kanya, kundi mula sa sarili mong espiritu. Sapagkat hindi kailanman kailangang manatili sa kwentong hindi na umaayon sa iyo. Sa alinmang landas ka tutungo, ang langit ay patuloy na magiging liwanag sa iyong hakbang. Ngunit tandaan, ang mga ganitong koneksyon ay bihirang dumating. Kung ito man ay muling bumalik sa anyo ng tapat na paghingi ng tawad, pag-amin ng damdamin, at panata ng pag-unlad, ikaw lang ang makakaramdam kung ito'y totoo. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa pagbabalik ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga himalang nagpapakita kapag bukas ang puso natin. Kahit gaano pa tayo nasaktan, kahit ilang beses tayong nadapa. Minsan, ang himala ay ang kakayahang magdesisyon mula sa liwanag, hindi sa sugat. At habang ikaw ay patuloy na nagpapakatatag, nais naming ipaalala sa iyo na bawat pakikibaka mo ay may saysay. Ang bawat gabi ng luha ay pagtatanim ng panibagong lakas. Ang bawat dasal mo ay narinig. At ngayong malapit na ang sandali ng pagkakaunawaan, hayaan mong ang iyong kaluluwa ang mamili kung saan ito magiging payapa. Kung naramdaman mong tumimo ang mensaheng ito sa iyong puso, baka may iba pang kailangang makarinig nito. Isang simpleng pag-share ay maaaring maging ilaw sa kaluluwang nawawala sa dilim. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng ganitong mga gabay mula sa langit, maaari mong ilike ang video o isubscribe ang aming channel. Iyan ay maliit na kilos, ngunit malaki ang epekto. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong ngayon. Hindi mo rin kailangang malaman kung ano ang mangyayari bukas. Ang kailangan mo lang ay tiwala. Tiwala sa iyong damdamin, tiwala sa proseso, at tiwala na ang mga anghel ay hindi kailanman magdadala sa iyo sa maling direksyon. At kung sa mga susunod na araw ay mapansin mong dumarami ang mga senyales, paulit-ulit na pangalan, pamilyar na amoy, o mga panaginip na tila mas totoo pa kaysa alaala, pakinggan mo ito. Hindi ito gawa-gawa lamang ng isip. Ito ay paalala mula sa langit na ang pagkakataon ay lumalapit. Maaaring hindi madali ang hakbang na susunod. Ngunit hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga anghel ay lalakad sa tabi mo, sa bawat desisyong gagawin mo. At kahit anong pasya ang piliin mo, hinding-hindi ka mawawala. Sapagkat ang totoong daan ay palaging ibinabalik tayo sa ating sariling liwanag. Ngayon, habang ang puso mo ay puno ng damdamin, alalahanin mong may kalayaan ka, may kapangyarihan kang bumuo muli, pumili muli, magmahal muli, sa sarili mo muna at sa iba kung nais mong buksan muli ang pinto. At kung pinili mong hintayin ang kanyang hakbang, hayaan mong gawin mo iyon sa kapanatagan. Ang huling hakbang ay hindi laging pagtanggap o pagtalikod. Minsan, ito ay pagtanggap sa sariling damdamin, kahit hindi ito perpekto. Dahil ang tunay na paglaya ay hindi mula sa panlabas na desisyon, kundi mula sa loob. Kapag ang puso mo ay hindi na nakakulong sa nakaraan. At habang ang kalangitan ay patuloy sa pagbubunyag ng mga pahiwatig,
nais kong tanungin ka sa huli. Handa ka na bang harapin ang katotohanan, anuman ang dalhin nito? Sapagkat sa susunod na mensahe, ibubunyag ng mga anghel ang pinakahuling tanda na matagal mo nang hinihintay. Maraming salamat sa iyo, mahal na kaluluwa, sa pagbubukas ng iyong puso upang tanggapin ang mensaheng ito. Ang iyong presensya dito ay hindi isang pagkakataon, kundi isang tanda na ikaw ay handa nang makinig sa tinig ng langit at yakapin ang liwanag na itinakda para sa iyo. Sa bawat salita na iyong naramdaman, napatunayan mong matatag ang iyong espiritu at malalim ang iyong kakayahan na magmahal ng totoo. Kung narating mo ang bahaging ito ng mensahe, nais kong anyayahan kang kumpirmahin ang pagtanggap sa liwanag na ito sa dalawang paraan. Una, isulat sa mga komento ang pangungusap na ito. Pinipili kong magtiwala sa plano ng langit at sa lakas ng aking puso. Hayaang ang mga salita mong iyan ay maging panata ng bagong simula. Pangalawa, pumili ng numero upang i-activate ang enerhiya ng revelasyon sa iyong buhay. Para sa mensaheng ito, ang numerong pinili ng langit para sa iyo ay 444. Kung naramdaman mong may kabuluhan ang bawat salita, hinihikayat kitang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang kampanilya upang matanggap mo ang susunod na mensahe ng liwanag. Kapag ginawa mo ito, hindi lamang ikaw ang pinagpapala, pati na rin ang iba pang kaluluwang naghihintay ng pag-asa. Ang simpleng aksyon mong ito ay maaaring magdala ng gabay sa isang pusong naliligaw sa dilim. Maging mapagmatsyag sa mga senyales, maging mahinahon sa pagtanggap ng mga damdaming muling nagising, at higit sa lahat, manatiling matapat sa sarili mo. Ang langit ay hindi kailanman nagkukulang sa pagbibigay ng mga paalala. Kailangan mo lamang ang pananalig upang maramdaman ang kanilang presensya. Ikaw ay nasa tamang daan, kahit paminsan ay tila balot ng katahimikan. Anuman ang piliin mong gawin mula sa mensaheng ito, maging pagmamahal man o pagpapalaya, ang langit ay patuloy na magbabantay sa iyong hakbang. Hindi mo kailangang perpekto ang daan, sapagkat ang bawat pitak ng puso mo ay pinupuno ng grasya. Huwag mong kalimutang ang pinakamahalagang ugnayan ay ang ugnayan mo sa iyong sariling liwanag. Mahal ka ng langit, buong buo, at kami, mga tagapagdala ng mensahe, ay lubos na proud sa iyong lakas, sa iyong pananatili, sa iyong bukas na puso. Tandaan mo, ang pag-ibig na totoo ay hindi nasusukat sa panahon, kundi sa tibay ng loob na lumaban para rito. Huwag kang susuko, sapagkat sa unahan ng pananampalataya ay ang katuparan ng lahat ng ipinagdasal mo. Manatiling umaasa, manatiling matatag, at higit sa lahat, manatiling totoo sa iyong damdamin. Sa bawat hakbang mo, kami ay narito. Sa bawat tanong mo, kami ay sumasagot. At sa bawat pintig ng puso mong naghahanap ng kasagutan, kami ay laging magpapadala ng ilaw. Hanggang sa susunod na mensahe ng langit.